Sa mga nagre-request sa Spotify mga kabayan, meron na rin tayong kwento doon. Tignan lang ang screen para sa information or pindutin ang link sa comment section para diretso na kayo kagad sa Spotify or pwede nyo ring isearch ang Kwentong Bayan Podcast. Konting lambing mga kabayan, sana follow kayo at makinig din doon sa channel. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Kitong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Anak ng tinapa, bakit hindi nyo kaagad dinala dito? Alam nyo na pala yung nangyari, pero hinayaan nyo pang lumala. Wika ni Brando habang pinagsasabihan ang pasyente. Brando, ano bang nangyayari? Sigaw ka na naman ng sigaw eh. Pwede bang pakihinaan ang boses mo? Tugon ni Mang Simon. Kilalang manggagamot sa lugar ng matanda. Iginagalang dahil sa kausayan nito sa kanyang larangan. Ang binatang si Brando naman ang nagsilbing mag-aaral at alalay nito. Sa edad na 25, naging mahusay siya sa larangan ng mga dasal at kumbate. Madalas si Brando ang kasama ng matanda lalo na sa malayong gamutan. May malawak na kaalaman sa mga dasal si Mang Simon, lalo na sa mga pangparusa, maging sa pangkulong ng mga elemento. Maliban dito, maraming tangang mutya ang matanda. Karamihan sa mga ito ay may kakayahang magpagaling o hindi kaya naman pumatay ng mga elementong nanggagambala sa mga tao. Samantalang si Brando naman, kargado ng malakas na dasal pangkumbate at ilang mutya na nagkakaloob sa may tanga ng lakas. Kabal at kunat ang ibinibigay. Meron ding depensa para sa palipadhangin sa mga nakakasagupa nilang elemento. Maliban sa mga nilalang na nakakarap sa tuwing manggagamot, hindi rin may iwasan ang makabangga ng dalawa ang mga gaya nilang manggagamot. O hindi naman kaya, mga taong may kaalaman sa karunungan ng kaliwa. Gayunpaman, hindi nagsasawa sa pagtulong ang matanda dahil ito ang sinumpaang tungkulin na siya ding isinasabuhay ni Brando. Bata pa lamang nang kupkupin ito ni Mang Simon, palaboy-laboy sa lansangan ng paslit, nabubuhay sa paghingi ng pagkain at pamamalimos. Kaunting pagbabalik tanaw. Nang mga sandaling ito naglalakad sa bayan si Mang Simon, nang makita nitong natutulog sa gilid ng daan si Brando na noon ay 7 taong gulang. Hinawakan niya ito para gisingin, ngunit laking gulat ng matanda dahil inaapoy ng lagnat ang paslit. Dinala niya ito sa tahanan at ginamot. Nakita ni Brando ang kabaitan ng matanda. Kaya simula ng araw na yon, nagpa siya ang paslit na manatili sa tahanan ni Mang Simon. Ito ay sa kondisyon na mag-aaral siya ng panggagamot at magiging katuwang ng matanda. Wala naman itong naging problema kay Brando. Nang mga panong iyon ang nasa isipan ng paslit, magkaroon ng bubong na masisilungan at makakain. Sa pagtagal ng panahon, naging magkasundo ang dalawa. Naging mahusay na manggagamot si Brando at yon ang naging simula ng malaking pagbabago ng kanyang pagkatao. Balik tayo sa kasalukuyan. Bukas may darating tayong mga panauhin. Mula sila sa kabilang bayan, dadayo dito para magpagamot. Wika ni Mang Simon, habang nagsasalansan ng mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng mga banyos. Hindi po ba? Marami namang manggagamot sa kabilang bayan. May ospital pa nga doon eh. Bakit kailangan pa nilang dumayo? Oo, may mga pagamutan sa bayang iyon at marami din ang mga albularyo. Kaso nga lang, tinatanggihan sila ng mga ito at iniluluwa na din ng ospital.
hindi makita ng kahit anong eksperto ang dahilan ng pagkakasakit ng pasyente. Ang sabihin mo, Manong, hindi sila kasing galing ng maestro ko. Sige na, maiwan ko na po muna kayo dito. Maghahanda lang ako ng makakain. Wika ni Brando. Pinagmamasdan nito ng matanda habang nagtatrabaho sa kusina. Maging siya ay hindi makapaniwala. Magbabago ng lubusan ang takbo ng buhay ng binata. Panginoon, nagpapasalamat ako dahil ginamit mo ang isang kagaya ko para hubugin ang isang mabuting tao. Wika ni Mang Simon sa sarili. Maya-maya ay tumayo ito upang magsigarilyo sa labas ng tahanan. Sumunod si Brando. Laking gulat ng matanda dahil inugot nito mula sa kanyang bibig ang nakasinding sigarilyo. Alam mo, Manong, hindi maganda sa katawan ng usok na to eh. Kaya itigil mo na. At isa pa, para tayong may alagang kapre dito. Laging amoy sunog na tabako. Halika na, nakahanda na ang pagkain. Ikaw talaga, oo. O sige na, susunod na ako. Tugon ni Mang Simon. Habang kumakain na pag-usapan ng dalawa ang gagawing gamutan. Ayon kay Mang Simon, ilang manggagamot na ang tumingin sa pasyente, ngunit nabigo ang mga ito. Karamihan sa kanila ay sumuko. Hindi kaya ang nilalang na nanggagambala sa pasyente. Ilan sa mga ito ay namatay, partikular ang may tangang mutya. Ayon sa mga kaanak ng nakasaksi, nabalot ng usok ang paligid. Nakarinig sila ng malakas na hangos na parang nagmumula sa kalabaw. Nasaksihan din nila kung paanong natunaw ang mga mutya ng tanga ng mga manggagamot. Natunaw? Paano mangyayari yun? Anong nilalang ang maaaring makatunaw ng mutya? At saka yung usok, posible bang kapre ang may gawa nun? Pwedeng ganon. Pero may sinabi silang hangos ng kalabaw. Duda kung kapre ang may gawa nito. Malalaman na lang natin siguro bukas, Manong. Magpahinga na ho kayo at maaga pa tayong aalis bukas. Ako nang bahala sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Wika ni Brando. Kinabukasan maagang bumangon ang dalawa para maghanda. May kalayuan ang pupuntahan, kaya kailangan nilang umalis ng maaga. Hindi tayo dadaan sa kabisera. Mas pipiliin ko maglakad. May alam akong daanan papunta roon. Teka, hindi ba mas mapapadali kung sasakay tayo ng bus? May pera naman akong dala. Ako nang bahala sa pamasahe. Tugon ni Brando. Hindi sumang-ayon si Mang Simon. Meron din akong dalang pera, Brando. Pero para sa akin mas nakakabuti ang paglalakad dahil kailangan nating makaiwas sa mata ng maraming tao. Tandaan mo, Brando, hindi natin alam kung ano ang kalaban dito. Maaring sa mga sandaling ito nakamasid sila sa atin. Nag-aantay na lang ng pagkakataon. Wika ni Mang Simon. Hindi na nagpumilit pa si Brando. Malaki ang tiwala nito sa desisyon ni Mang Simon. Nilakad ng dalawa ang kabaan ng gubat papunta sa kabilang bahagi ng bayan. Hanggang sa marating ang kalsadang tumutukoy sa lugar kung saan sila pupunta. Ang baryong kinaroroonan ng pasyente, sakop ng pinakahuling baryo ng probinsya sa gawing kanluran. Tabi ito ng dagat, kaya medyo malakas ang hangin ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa, narating nila ang entrada ng baryo. Sinalubong ang mga ito na mga kaanak ng pasyente, sinamahan sa mismong tahanan. Mabuti naman at nakarating kayo, Mang Simon. Kumusta ang biyahe? Tanong ng lalaki na sumundo sa kanila. Ay nako, eto. Napagod sa paglalakad pero ayos lang. Sanay naman na ang katawan ko eh. Pasensya na po kayo, Manong. Walang umaakyat na sasakyan sa lugar namin.
Kaya kailangan lakarin mula sa kabisera ng baryo. Wika ni Anton. Hindi kami dumaan sa kabisera. Nilakad namin mula sa bahay papunta dito. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang marinig ang sinabi ni Mang Simon. Seryoso ka, Manong? Mahigit 30 kilometro mula sa bayan nyo, nilakad nyo lang? Oo naman. Sanay na ako sa ganong lakaran eh. Maraming taon ko na ginagawa yon. Bueno. Nasaan ba ang bahay ng pasyente? Sumunod po kayo sa akin, Manong. Hindi naman kalayuan mula dito ang bahay ni Mang Tisoy. Muling wika ni Anton. Naglakad ang mga ito ng ilang metro hanggang sa marating ang napakalaking bahay. Maraming tao sa labas na tila may salo-salong nagaganap. Bakit napakaraming tao sa lugar na to? Anong meron? Maging si Brando ay nagtataka kung bakit nagkakagulo. Teka, pista ba dito ngayon? Mukhang mali yata yung pinuntahan natin, Manong. Ay hindi ho. Walang anumang salo-salo. Nandito ang mga taong yan dahil gusto nilang makita kung paanong mapapagaling ni Mang Simon ang anak ni Tatang Tisoy. Wika ni Anton. At ayon pa dito, matagal nang inaantay ng mga tao ang albularyo na makapagpapagaling sa sakit ng matanda. Hindi mo maiiwasan ng ganito. Samahan mo ko sa loob ng bahay. Ikaw, Brando, gaya ng pinag-usapan natin. Mananatili ka sa labas. Magbasid ka. Talasan ng pakiramdam. Dahil hindi natin lubusang nauunawaan ng kalagayan ng pasyente at kung anong nilalang ang gumagambala sa kanya. Malinaw, Manong. Magtatalaga ako ng dome at panghahawakan nito. Nang sa ganon, wala nang nilalang ang makialam sa atin. O sige, gawin mo yan. Umaasa ko sa'yo. Wika ni Mang Simon. Sabay pasok sa loob ng tahanan. Inikot ni Brando ang tahanan upang siyasatin ito ng mabuti. Habang ginagawa niya yon, naglalagay ito ng mga dasal pang proteksyon sa bawat sulok ng tahanan. Nang matapos ng ikutin ang paligid, tumayo si Brando sa harap ng atangan. Bilang tanda na hawak niya ang doming iyon, sinilip nito ang matanda at nagsalita. Manong, pwede na ho kayo magsimula. Tumango naman si Mang Simon. Sinamahan ito ng may bahay sa silid kung nasaan ang pasyente. Sa pintuan pa lang ng kwarto, ramdam na nito ang presensya ng nilalang na gumagambala. Mukhang hindi nilubayan ng nilalang ang anak niyo. Ilang araw nang hindi lumalabas ng silid ang anak ko at wala siyang pinapapasok paliban kay Kitong. Teka, nasan pala ang batang yon? Tugon ni Mang Tisoy. Samantala, patuloy na nakabantay si Brando sa labas ng tahanan nang may lumapit sa kanya. Tinatayang nasa 15 taong gulang. Mahaba ang buhok at matipuno ang katawan. Kasama ka ba nung albularyong nasa loob? Naunahan ko na kayo . Sigurado kung hindi nyo matatalo ang nilalang na yon kahit pagsamahin pa ang nalalaman yung dalawa. Kulang na kulang pa rin yung lakas nyo. Abalo ko to . Teka, sino ka ba? Isa ka ba sa mga nakikiyosyoso? Pwede bang doon ka muna? Abala ako dito. Abala? Nakatayo ka lang naman dyan . Paano ka naging abala? Tanong ng binata. Hindi na muling sumagot si Brando. Sa wari nito, mahaba lang ang magiging usapan kung papatulan niya ang mga sinasabi ng kausap. Ngunit sadyang makulit ang binata. Naupo ito sa tabi ni Brando at muling nagsalita. Alam mo ba sa bilang ko? 6 na albularyo na ang tumakas dahil hindi nila kaya ang nilalang. Ang kabuang bilang na mamanggagamot na tumingin kay Ate Lily, 15.
8 sa kanila ang namatay. Nagulat si Brando sa sinabi ng binata, kaya kinausap niya ito para makakuha ng impormasyon. 8 ang namatay. 6 ang tumakas. Anong nangyari sa isa? E di nasa loob pa siya ngayon. Hindi ko alam kung mapapabilang ba siya sa 6 na tumakas o sa 8 namatay. Hindi napigilan ni Brando ang sarili. Binigyan niya ito ng malutong na kutos. Sira ulong bata. Doon ka nga. Aray, ang sakit nun pero seryoso. Masyadong malakas ang nilalang na yan para sa isang pangkaraniwang albularyo. Nagagawa nitong tunawin ng mutsyang tanga na mamanggagamot. Nawawalan din ng bisa ang mga orasyong inuusal nila. Sa totoo lang, ang depensang inilagay mo sa paligid, wala ring kwenta yan. Sige na nga, maiwan na kita. Baka kailangan nila ang tulong ko sa loob eh. Nariyan ka lang pala, Kitong. Kanina pa kita hinahanap eh. Samahan mo ang albularyo papasok sa silid ng ate Lily mo. Wika ng matanda. Naintriga si Brando sa katauhan ng binata. Ngunit hindi niya magawang makausap dahil kailangan nitong magbantay. Ilang sandali pa ay narinig dito na may sumigaw. Lumayas ka dito. Kitong, sino ang taong yan? Bakit mo siya hinayaang pumasok? Wika ni Lily. Tumayo si Brando at sumilip sa loob ng tahanan. Ngunit hindi nito makita ang nangyayari. Muling itinoon ng binata ang atensyon sa paligid nang maramdaman nitong may kakaiba. Hindi mawari ng binata kung saan nanggagaling ang enerhiya o kung anong nilalang ang nasa paligid. Habang hinahanap ni Brando ang nilalang, tinawag siya ng binata. Hoy, ikaw dyan! Sabi ng kasama mo dito, magbantay kang mabuti dahil nandyan ang iniintay mo. Alam ko. Nararamdaman ko siya. Pero hindi. Biglang nahinto ang pagsasalita ni Brando nang marinig ang malakas na hangos mula sa kung anong nilalang. Sa wari ng binata, ito ay nagmumula sa toro. Ngunit inikot niya ang buong bahay. Wala namang alagang kalabaw ang may-ari nito. Ilang sandali pa, nakarinig si Brando ng yapak mula sa kung anong nilalang. Sinundan ito ng malakas na tungal at sa pagkakataong iyon, nasigurado ng binata na mula ito sa galit na baka. Akmang sisilip sana sa loob ng tahanan, ngunit nakaharang ang binata. Nandito na siya. Kung ayaw niyong mamatay, umalis na kayo. Ako na mismo magsasabi, hindi niyo kaya ang balaw na yon. Wika ni Kitong. Nagulat si Brando nang banggitin ang salitang balaw. Ano? Balaw? Anong ginagawa ng nilalang na yun sa lugar na ito? Naparito siya para kunin si Ate Lily. Nagkagustong nilalang sa kanya eh. At simula ng araw na umuwi dito ang pinsan ko, hindi na siya nilubayan ng balaw. Sandali lang. Ilang araw nang nagkakaganyan ng pinsan mo? Mahigit 1 linggo na. Ayon sa uling manggagamot na tumingin sa kanya, 21 araw lang ang palugit ng nilalang bago niya kunin si Ate Lily. Determinado ito sa gusto niyang mangyari. Ganun ba? Kung balaw lang naman ang kalaban, sisiw yan kay Manong Simon. Tignan natin kung anong mangyayari sa malaking kalabaw na yan mamaya. Masyado kang kampante. Kulang naman kayo sa sapat na kaalaman. Hindi niya matatalo ang balaw. Gaya ng sinabi ko sa inyo, may kakayahan siyang tumunaw ng mutya. Tugon ni Kitong. Muli itong pumasok sa loob ng tahanan. Nagpatuloy sa pagsigaw ang pasyente. Pinapalayas nito si Mang Simon. Hanggang sa ilang minuto ang nakalipas, huminahon ang dalaga. Nawala na rin ang presensya ng nilalang. Maya-maya pa lumabas ng silid si Mang Simon. Pawis na pawis ito at tila kinakapos sa paghinga. Walang hiyang nilalang to. Pinagod ako ng husto. Wika ni Simon.
habang nagsisindi ng sigarilyo. Dali-dali namang kinuha ni Brando ang posporo. Hinugot mula sa bibig nito ang sigarilyo. Ano ka ba naman, Manong? Hindi ka na nga makahinga. May gana ka pang magsindi ng sigarilyo. Maupo ka at magpahinga. Wika ni Brando. Naikwento ng matanda ang nangyari sa loob ng silid. Ayon dito, hindi sinasaniban ng nilalang ang dalaga kung hindi minamanipulan nito ang isipan at katawan. Kakaibang pamamaraan nito para kay Mang Simon dahil ngayon lang siya nakakita ng elemento na may kakayahang kumontrol ng isipan ng tao kahit hindi ito sinasapian. Mahirap hulihin ang nilalang kapag hindi siya sumasanib sa katawan ng pasyente. Hindi ko rin mahuli ang koneksyon nito. Mistulang manipis na usok na nagduduktong sa kanilang dalawa at sa tuwing tutuntunin ko, kaagad na puputol. Mabuti naman at huminaw na ang pasyente. Anong ginawa niyo? Pansamantala lang yan. Ginamitan ko siya ng orasyon ng pampatulog nang sa ganon maglakbay ang isipan ng dalaga at hindi maapektuhan ng pisikal na katawan. Pagod na ito eh. Anumang oras ay maaari nang bumigay. Sa sandaling mangyari yon, wala na tayong magagawa. Tuluyang mananalo ang nilalang na gustong kumuha sa kanya. Mukhang mas matatagalan tayo dito kaysa sa inaasahan. Pero ayos lang, Manong. Hindi ako aalis sa tabi mo. Wika ni Brando. Dahil sa ginamit na orasyon ng matanda, nagawa nitong pagpahingahin ng pasyente, maging ang sarili. Nanatili namang nakabantay si Brando at ang binatang pinsan ng pasyente. Nagsipag-alisa na din ang mga tao, ngunit nararamdaman pa rin nila ang presensya ng nilalang sa paligid. Talagang matigas ang ulo ng balaw na to ah. Ayaw niyang umalis hanggat hindi sumisikat ang araw. Ibig mo sabihin, umaalis din siya kapag may araw na. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Alam ko, may pagkabastos ka ring bata ka. Nagtatanong ako ng maayos eh. Ano bang sinabi ko? Ikaw tong hindi nakikinig tapos ako yung sisisihin mo. Oo, umaalis siya tuwing sisikat ang araw. Nagbabalik sa normal si Ate Lily. Doon nyo pa lang siya makakausap kapag nangyari yun. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa hanggang sa magkapalagayan ng loob. Nagpakilala ang binata sa kanya. Ganon din ang ginawa ni Brando. Matino ka naman palang kausap eh. Bakit ang sama ng entrada mo kanina? Pasensya ka na, Kuya Brando. Hindi ako basta nagtitiwala sa tao eh. Pero kung ikukumpara kayo sa mga naonang manggagamot, masasabi ko mas mahusay nga kayo kaysa sa kanila. Nagawa niyo magtagal ng isang buong gabi. Tugon ni Kitong. Sabay turo sa kalangitan. Nakita ni Brando na papasikat na ang araw. Aba, mag-uumaga na pala. Kailangan kong gisingin si Manong Simon. Mahalagang malaman niya ang sinabi mo sa akin. Teka, paano mo nga pala nalaman na balaw ang gumagambala sa ate mo? Tanong ni Brando. Napayuko ang binata at malungkot na nagsalita. Dahil ako ang nagdala sa kanya dito. Nanlaki ang mga mata ni Brando nang marinig ang sinabi ni Kitong. Imbis na gisingin si Mang Simon, hinila niya ang kamay ng binata upang dalhin sa lugar kung saan sila lang ang makakarinig ng pag-uusapan. Anong ibig mong sabihin na ikaw ang nagdala sa kanya dito? Tanong ni Brando. Wala nang nagawa si Kitong kung hindi aminin ang katotohanan. Ayon sa binata, may isang matandang nagbigay sa kanya ng lumang garapon. Gawa ito sa putik. Nakaselyo ito gamit ang dahon ng saging at isang papel na may nakasulat na kung anong mga simbolo at letra. Hindi alam ni Kitong ang laman ng garapon na yon, kaya itinago niya ito sa silid. Hanggang isang gabi, tila may kung anong nag-udyok sa kanya na tanggalin ng selyo at buksan ang sisidlan.
Lingid sa kalaman ng binata na ang garapon na iyon ay isang uri ng kulungan. Lumabas mula sa sisidlan ang maitim na usok. Bumalot ito sa buong paligid. Saktong tulog na ang lahat, kaya naman walang ibang nakapansin. Dahan-dahang humupa ang usok. Tumambad kay Kitong ang malaking nilalang na may ulo ng kalabaw at katawan ng tao. May mga gintong palamuting nakasabit sa leeg. Pulang-pula ang mga mata ng nilalang. Hindi makakilos ang binata ng mga sandaling iyon dahil bago sa kanyang paningin ang nilalang. Sabihin mo, ikaw ba ang nagpalaya sa akin? Tanong ng nilalang. Tanging pagtangulang ang nasagot ni Kitong. Hindi nito magawang magsalita. Bakit ka natatakot? Hindi naman ako nananakit. Ang totoo, nagpapasalamat ako. Dahil sa wakas ay nakalaya din sa masikip na kulungan na yan. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong kahilingan. Wika ng nilalang. Dito pa lamang natauan si Kitong. Kahilingan? Kaya mong tumupad ng kahilingan? Oo. Kaya kong tumupad ng kahilingan. Kaya sabihin mo kung ano ang gusto mo. Ano naman yung kapalit ng kahilingan na yun? Yun ang kabayaran ng pagpapalaya mo sa akin. Kaya sabihin mo kung ano ang gusto mo. Tugon ng nilalang. Noon pa man ay pangarap na ni Kitong ang magkaroon ng malakas na agimat. Balak din itong maging manggagamot. At alam niyang ito na ang pagkakataon para makamit ang nais. Gusto ko magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Yung magagamit ko sa panggagamot. Pwede ba yun? Wika ng binata. Tumawa ng malakas ang nilalang at kinumpas ang kamay. Tanggapin mo ang kapiraso ng sungay na ito. Mula sa akin ang mutyang iyan. Nagbibigay ito ng kakayahang pangalagaan ng sarili mo at kapangyarihang makapanggamo. Tugon ng nilalang. Matapos maibigay ang kahilingan ni Kitong, unti-unting naging usok ang katawan nito. Bago tuluyang maglaho ay nag-iwan ito ng babala. Tandaan mo, sa bawat taong gagamutin, kapiraso ng iyong kaluluwa ang magiging kabayaran. Kaya isipin mong mabuti ang lahat bago gamitin ang binigay kong bertud. Wika ng nilalang. Yon ang naging simula ng pagbabago sa buhay ni Kitong. Simula din ang araw na yon, palaging umaaligid ang nilalang na nagpakilalang gubor sa kanilang tahanan. Yun din ang simula ng pagkakasakit ng dalaga nitong pinsan. Sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari kay Ate Lily. Naging makasalilego. Akala ko kasi mabait yung nilalang na yun. Pero habang tumatagal, lumalantad yung totoo niyang kulay. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo, Kitong, para sa ikabubuti ng karamihan ng ginawa mo. Ang nakikita ko mali, walang iba kung hindi ang nilalang na gumamit sa'yo. Meron siyang ibang intensyon. Naging malinaw yon nang subukan niyang kunin si Ate Lily mo. Pero hindi mangyayari ang lahat ng yun kung hindi ko binuksan yung sisidlan. Nasaan ba yung sisidlan? Nasa'yo pa rin ba? Oo, nandun ho sa kwarto ko. Gusto mo bang makita? Hindi. Mamaya sasabihin natin kay Maestro ang nangyari. Maaaring ito ang sagot para matalo natin ang balaw na yon. Nung una ay hindi pumayag si Kitong. Ngunit kalaunan, napagtanto nito na buhay ng pinsan ang nakasalalay. Inantay nilang magising ang matanda para ipakita ang sinasabing sisidlan.
Pagsapit ng tanghali, kinausap ni Brando ang matanda. Ipinakita ang sisidlang sinasabi ni Kitong. Ikinagulat ito ni Mang Simon. Mahabaging langit, ang swisid lang ito. Kulungan ng itim na haring balaw. Paano itong napunta sa'yo? Binigay lang po sa akin yun ng isang lalaki. Hindi ko po alam kung bakit. Nakita mo ba ang itsura ng lalaking yon? Natatandaan mo ba? Opo, may malaking pilat po sa kanang mata. Tapos puno ng tattoo yung braso niya. May hawak siyang tungkod na gawa sa itim na kahoy. Wika ni Kitong. Napatingin si Mang Simon kay Brando. Mahabaging Diyos. Si Octavio ang taong tinutukoy mo, iho. Alam mo ba kung anong taong yon? Hindi ko po kilala yung taong yun eh. Nakasalubong ko lang siya sa bayan. Si Octavio ay isa sa kinakatakutang manggagaway sa bayang ito. Nakaengkwentro ko na siya noon eh. At ako may gawa ng pilat sa kanyang muka. Hindi ko alam kung anong binabalak ng taong yon. Pero kailangan natin siyang mahanap. Mukhang lalo nga tayong matatagalan dito. Paano natin nahanapin ang taong yun? Ang totoo, hindi natin kailangang hanapin si Octavio. Ang totoong dahilan kung bakit pinili kong dumaan sa kagubatan ay para iwasan ng makasalubong ang taong yon. Matagal niya na akong hinahanap eh. At sa oras na malaman niyang nandito ako sa bayan, siya mismo ang pupunta. Tugon ng matanda. Nagsagawa ng plano ang mga ito upang magpakita si Octavio. Ipinagkalat nila sa bayan na naroon si Mang Simon. Alam ng matanda na kakagat sa pain ang manggagaway dahil malaki ang kagustuhan nitong makapagiganti sa ginawa ni Mang Simon sa kanya. Naipagkalat na namin sa bayan na nandito ka, Manong. Mabuti na lang at magaling tong si Kitong. Mahusay kung ganon. Ang kailangan na lang nating gawin ay mag-antay. Pero hindi lang yan ang problema natin. Alalahanin nyo, may hinaharap pa tayong nilalang na gumagambala kay Lily. Ako nang bahala kay Octavio. Sa palagay ko, kakayanin ko namang labanan ng taong yun. Maganda ang naisip mo pero mapanganib. Manggagaway ang taong yun. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin. Magtiwala ka lang sa akin, Manong. Para saan pa ang mga natutunan ko sa'yo kung hindi ko gagamitin, hindi ba? At isa pa, kahit gaano pa siya kalakas sa manggagaway, hindi may kakailang isa pa ring mortal ang Octaviong yun. Walang sasantuing mortal ang sandata ko. Wika ni Brando habang ipinapakita ang hawak nitong itak. Kung ganon, ipagkakatiwala ko sa iyo si Octavio. Mag-iingat ka ha. At teka, dalin mo ang mutyang ito nang sa ganon ay matunton ka niya at akalaing ako ang haharap. Muling wika ni Mang Simon. Lumipas ang gabi na wala namang nangyaring kakaiba. Maging si Lily ay nakatulog ng mahimbing. Hindi dumating ang balaw na nanggambala sa kanya. Si Brando at Kitong nag-antay sa loob ng gubat. Wala ring nagpakita. Ngunit kinabukasan, nang pauwi na ang mga ito, isang lalaking nakatalukbong ang sumalubong sa kanila. Magandang umaga sa inyo. May itatanong lang sana ako. Kilala niyo ba ang taong nagngangalang Simon? Wika ng lalaki. Kinalabit ni Kitong si Brando bilang senyales na ito mismo si Octavio. Ibinaling ng lalaki ang tingin kay Kitong at nag-alis ng talukbong. Ikaw nga ang taong nagbigay sa akin ng sisidlan. Ikaw nga si Octavio. Teka, paano mong nalaman ang pangalan ko, bata? At saka, nararamdaman ko si Simon. Pero hindi ko siya nakikita. Dahil sa mutyang ito. Pasensya na, pero wala dito si Maestro. Kaya ako muna ang haharap sa'yo. Kung ganon, mag-aaral pala kayo ng taong yon.
Kung sa bagay, mas maganda ang paghihigante kung ikaw ang mapapatay ko. Teka, parang hindi tayo nagkaintindihan. Ang sabi ko, ako ang haharap sa'yo. Hindi ko sinabing hahayaan kitang patayin ako. Tugon ni Brando. Hinawi nito si Kitong. Bumunot ng sandata. Napatras si Octavio nang makita ang talim ng itak. Yon ang mismong ginamit ni Mang Simon nang magkaharap silang dalawa. Ang itak na yan. Mag-aaral ka nga ni Simon. Umanda ka dahil ikaw ang makakatikim ng paghiganti ko. Wika ng matanda sabay kumpas ng kamay. Naglabasan sa lupa ang malalaking ugat ng puno. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ito makalapit kay Brando. Maging ang binata ay nagtataka sa mga nangyayari. Saka pa lamang nito naunawaan kung bakit. Nang tinignan niya si Kitong, nakatutok ang kamay nito kay Octavio habang nag-uusal ng mga dasal. Nagulat si Brando sa ipinamalas na husay ni Kitong. Hindi nito akalaing magagawang kontrahin ng binata ang atake ng isang batikang manggagaway. Nakakabigla dahil mahusay ka rin pala sa kombate. Kung sa bagay, ilang taon na rin ang nakalipas nang maibigay ko sa iyo ang sisidlan ni Gubor. Nakikita ko na gamit mo ng gusto ang kapangyarihang taglay ng itim na haring balaw. Tama ka. At mukhang alam ko kung saan gagamitin ang kapangyarihang ito. Wika ni Kitong. Napangiti naman si Brando dahil biglang nagbago ang sitwasyon. Mukhang mapapaya ako sa iyo, Kitong. Bakit hindi na lang ikaw ang humarap sa taong to? Yan din sana ang gusto kong hilingin sa iyo eh. Ngunit ayoko malaman ng kahit sino ang tungkol sa kakayahan ko. Kaya ipangako mo, wala kang pagsasabihan ng tungkol dito, Kuya Brando. Makakaasa ka. O siya, sige na. Ikaw ang bahala. Wika ni Brando. Bagay na lalong nagpainit ng ulo ni Octavio. Iniinsulto niyo ba ako? Ano ang palagay niyo sa akin? Isang payaso. Nilingon nito ni Kitong at nagsalita. Ako nang bahala sa kanya, Kuya Brando. Mas kailangan ni Manong Simon ng tulong sa bahay. Malakas ang balaw na yon at siguradong hindi niya kakayanin mag-isa. Sigurado ka bang kaya mo to? Ako nang bahala. Alam kong kahinaan ng taong to. Sige, sabi mo eh. Matapos ang pag-uusap, bumalik ang binata sa tahanan. Nakita nitong nakaupo si Mang Simon sa atangan habang nagsisigarilyo. Ay mabuti naman at nakabalik na kayo. Anong nangyari? Nasaan si Kitong? Ayun na, sa gubat. Nakikipaglaro kay Octavio. Anong sinabi mo? Bakit mo iniwan ng batang yon? Hindi mo ba alam kung gaano kalakas si Octavio? Anong magagawa ng isang ordinaryong binata laban sa isang manggagaway? Yan din ang tanong ko kanina, Manong eh. Pero sasabihin ko sa'yo, magugulat ka sa itinatagong kakayahan ni Kitong. Kahit ako hindi makapaniwala eh. Pero nakita ko mismo kung paano niya kontrahin ang atake ni Octavio. Sinasabi ko na nga ba eh. Meron pang mas malalim na tinatago ang binatang yon. Hindi ko lang matukoy. Pero may nararamdaman akong kakaibang enerhiya mula sa kanya. Isa lang ang masasabi ko. Mabuti na lang at nasa panig natin ang binatang yon. Ayoko makalaban siya. Kung ganon, malaki ang magiging lamang natin at meron akong hinala. Napakana ni Octavio ang lahat ng ito. Pero tignan natin kung ano ang mangyayari sa oras na matalo ni Kitong ang taong yon. Halika, tulungan mo akong maganda. Siguradong may malaking kaguluhang mangyayari ngayong gabi. Wika ni Mang Simon. Samantala, sa loob ng kagubatan, Isang baguhang manggagaway
Ano sa tingin mo magagawa mo? Hindi ko rin alam eh. At yan ang gusto kong malaman. Malaking kahangalan ang hamunin ako sa laban. Pero eto ka. Alam mo ba kung tutusin? Utang na loob mo sa akin kung anong meron ka ngayon. Utang na loob. Sigurado ka ba? Wala kang ibinigay sa akin kung hindi sumpa. Idinamay mo pa ang pinsan ko. Hindi ko kasalanan kung may ibang pakay ang itim na haring balaw. Malay ko ba kung naghahanap siya ng gagawing reyna? Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Hindi lang sa akin, kundi maging sa mga taong binigyan mo ng sakit ng ulo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay inilabas ni Kitong ang mutsyang ibinigay ng itim na haring balaw. Nagpakawala ito ng malakas na bugso ng enerhiya. Naglabasan mula sa paligid ang itim na figura ng mga nilalang. Sinugod na mga ito ang matanda, ngunit nagawa pa ring patalsikin. Lingid sa kalaban ni Octavio na papasagod sa kanya si Kitong. Isang malakas sa suntok ang pinakawala ng binata. Tumama ito sa muka ng matanda. Bagyang napatra si Octavio. Nawala sa wisyo. Nang muling ibaling ang tingin kay Kitong, wala na ito sa kinakatayuan. Nagulat ang matanda nang magsalita ang binata mula sa kanyang likuran. Pasensya na, pero hindi ko napapatagalin ang labang to. Paalam, tandang Octavio. Napalingon ito. Nakitang hawak-hawak ng binata ang itak ni Brando. Nanlaki ang mga mata ni Octavio nang biglang itarak ni Kitong ang sandata. Napasigaw dahil alam niyang ang itak na yon ang tanging makakapatay sa kanya. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Dahil sa kamatayan ko, tuluyang magwawala ang itim na haring balaw at siguradong wala ni isa sa iyo matitira. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Ganun ba? O sige. Matagal ko nang napagandaan ang kaganapang to eh. Kaya siguradong wala akong pagsisisihan. Sige na. Wika ni Kitong. Unti-unting naging abo ang katawan ni Octavio hanggang sa tuluyan nitong liparin ng hangin. Dali-daling bumalik si Kitong sa kinaroroonan nila Brando at Mang Simon. Manong, tignan mo, si Kitong. Aba, oo nga ano. Akalain mo yon. Natalo niya si Octavio. Sabi ko sa'yo malakas talaga yan Salamat naman at hindi pa dumadating ang itim na haring balaw. May oras pa akong ipaliwanag sa inyo ang lahat. Sige Kitong, magpaliwanag ka. Alam niyo ba kung bakit ako lang ang pinapapasok ni Ate Lily sa kanyang silid? Dahil tanging ako lang ang nakakapag-alis ng galit ng balaw. Sa oras na magwala ito, ako lang ang pumipigil sa kanya. Sa makatuwid, kaya mong utusan ng nilalang na yon. Hindi ako sigurado eh. Makakatulong ako kung sakaling makakaharap natin siya. Ano ang kailangan nating pagandaan, Kitong? Ang kakayahan ng balaw na tumutunaw ng mutya. Sa oras na maglabas siya ng usok mula sa kanyang ilong, paniguradong matutunaw ang lahat ng tangan niyo. Hindi rin umuubra ang kahit anong dasal pang depensa sa ganung uri ng atake. Dahil ito ay likas na lason mula sa kabilang dimensyon. Kung ganon, ano ang maaari nating gawin para maiwasan ang pagkatunaw ng mga mutya? Lalaban tayo gamit ang sariling kakayahan. Walang mutya, walang dasal. Walang problema sa akin. Ikaw Manong, kaya mo bang aray ko naman ang sakit? Para saan ba yun? Wika ni Brando. Kinutosan nito ng matanda. Sa tingin mo sa edad kong ito, kaya ko pang lumaban ng mano-mano. Mag-isip ka nga, masarap mong hambalusin. Ako nang bahala sa depensa, lalo na sa pasyente. Kitong, Brando, inaasahan ko kayong dalawa. Yan lang ang nakikita kong paraan para manalo tayo. Malakas ang itim na haring balaw,
Pero hindi tayo lalaban ng pisikalan. Sa tagal namin nag-uusap, nalaman kong mahina ang kakayahan nitong mag-isip. Namangha ang dalawa. Dahil kung papakinggan si Kitong, akalain mong isa itong dalubhasa pagdating sa mga nilalang. Sinurpresa mo na naman ako. Talagang mahusay kang mag-obserba. Sige, makikipagsabayan ako sa'yo. Maliban sa mutyang nakasuot sa akin, may mga baon din ako sa katawan eh. Kaya paniguradong magagawa ko makipagsabayan sa balaw na yon. Hindi niya ako kayang saktan dahil dito. Ipinakita ni Kitong ang putol na sungay ng haring balaw. Hindi ba matutunaw ang mutyang yan? Sa kanya nang galing ang mutya. Sigurado kung hindi niya ito magagawang tunawin. Tugon ni Kitong. Ilang sandali pa ang nakalipas. Sumapit na ang paglubog ng araw. Naramdaman ni Kitong ang pamilyar na presensya. Tumayo ito at nag-unat ng katawan. Anong problema, Kitong? Nandito na siya. Simulan na natin ang plano. Wika ni Kitong sabay labas ng tahanan. Sinigurado ni Mang Simon na walang makakapasok na elemento sa lugar kung nasaan ang kanyang pasyente. Binalot niya ng malakas sa poder ang buong tahanan at pinanghawakan ang dome nito. Handa na ako. Mag-iingat kayo, Kitong, Brando. Wika ni Mang Simon. Tumango ang dalawa bilang tugon. Dinampot ni Brando ang kanyang itak at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa bakuran ng tahanan. Ilang sandali pa, nagpakita na ang malaking nilalang. Bagyang natakot si Brando dahil halos 10 talampakan ang taas nito. Malaki ang pangangatawan na halos 5 beses kaysa sa kanilang dalawa ni Kitong. Sigurado ko bang kakayanin natin to? Gaya ng sinabi ko sa'yo, malaki lang ang katawan ng balaw na yan. Mahina yung utak niyan. Hindi man natin siya kayang daigin sa pisikal na laban. Sa labanan ng isipan natin siya tatalunin. Sundan mo lang yung gagawin ko. Ikaw ang utak, kaya ikaw ang masusunod. Matapos mag-usap ay sumugod na ang dalawa. Bagay na ikinagulat ng malaking nilalang. Anong ginagawa niyo? Bakit niyo ako sinusugod? Tanong ni Gubor habang sinasangga ng braso ang itak ni Brando. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Sumugod ka sa lugar na ito dahil gusto mong kunin ang pinsan ni Kitong. Hindi ka namin hahayaang gawin ang bagay na yon. Tugon ng binata. Itinulak ito ng balaw at tumawa ng malakas. Nagpapatawa ba kayo? Sinong nagsabi na yon ang pakay ko? Kitong, anong? Hindi na nito naituloy ang sasabihin dahil bigla itong sinabuyan ng binata ng abo sa mata. Pasensyahan tayo, Gubor. Hindi ko hahayaang makuha mo si Ate Lily. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Pwede bang kumalma kayo? Huwag kang magpapalin lang sa kanya. Wika ni Kitong. Muli itong sumugod. Nagbuga ng usok sa ilong ang balaw, dahilan para mabalot ng makapal na usok ang paligid. Wala akong makita, Kitong. Teka, ano bang sinasabi ng balaw na yon? Huwag kang magpapalin lang sa kanya, kuya. Mahina ang utak ng balaw na yan, pero marami siyang nalalamang taktika. Makinig kayong dalawa. Hindi ako naparito para makipaglaban. Kitong, nagkakamali ka ng akala. Nandito ako para protektahan kayo. Malinaw sa akin ang mga sinabi mo na gusto mong gawing reyna ang pinsan ko. Huwag mo akong paikutin, Gubor. Anong sinasabi mo? Hindi ako gulong para magpaikot.
Hindi ko balak kunin ang pinsan mo. Nababaliw ka na ba? Bakit ko gagawin ang bagay na yon? Kung meron mang gustong kumuha ng pinsan mo, hindi ako. Kung hindi ang mga engkantong nagkulong sa akin doon sa sisidlan, aminin ko, nabighani ako sa kagandahan ni Lily, pero hindi kami pwedeng magmahal ng tao. Matapos sabihin ni Gubor ang mga ito, humupa ang makapal na usok. Nakatayo sa harapan niya si Brando at Kitong. Engkanto! Kitong, bigla ako naguluhan. Ano bang sinasabi ng higante na yan? Hindi ko rin maunawaan eh. Siya naman yung nararamdaman ko sa tuwing susumpungin si Ate Lily. Totoo ang sinasabi ng balaw na yan. Kasalukuyang inaatake ng nilalang na gumagambala sa kanyang dalaga. Sigurado kung hindi siya may gawa nun. Gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi ako ang may gawa nito. Kung hindi si Akdor, ang totoong itim na haring balaw. Kayo ang mahina ang utak, mga ulupong. Kung ganun, sino yung pinakawalan ko sa sisidlan? Ang balaw na nasa harapan mo, siya ang nakakulong sa sisidlan. Ngunit ang selyong nakabalot doon ay hindi para sa kanya, kundi para sa kaluluwa ng itim na haring balaw. Ngayon lubos ko nang nauunawaan ng lahat. Nang ikulong ka ni Octavio, isinama niya ang kaluluwa ng itim na hari at ginamit nito ang selyo para hindi kayo makawala, hindi ba? Marahil hindi na napansin ni Kitong ang paglabas nito sa sisidlan dahil nakatuon ang pansin niya kay Gubor. Pagpapaliwanag ni Mang Simon, dito na unti-unting naging malinaw ang lahat. Huminahon si Brando at isinilid ang kanyang itak. Kung ako sa'yo binata, hahawakan ko ng maigpit ang itak na yan. Nasa paligid lang ang kalaban. Hindi nila kayang makapasok dahil pinanghahawakan ko ang doming ito. Gusto kong wakasan na ang mahabang gulo. Balaw, kaisa ka ba o kalaban? Kakampi niyo ko. Kitong, halika na. At ikaw naman binata. Kung gusto mong tumulong, walang problema. Huwag ka lang haharang sa daraanan ko dahil susuwagin kita. Wika ni Gubor. Naglakad ang mga ito papasok sa kagubatan. Tumambad sa kanila ang napakaraming kalaban na pinamumunuan ng isang malaking itim na balaw. Nandito na rin pala ang alibugha kong general. Tignan mo nga naman, hanggang ngayon ba, mga tao pa rin ang pinapanigan mo, Gubor? Wika ni Akdor, ang itim na haring balaw. Dahil ito ang aking katungkulan. Kailanman, hindi makatarungan ang alipinin ng mabababang uri ng nilalang. Tugon ni Gubor. Laking gulat ni Brando dahil biglang nahulog mula sa langit ang napakalaking palakol. Anak ng tipaklong, saan naman ang galing ang sandatang yan? Magagamit ko ang sandatang ito, kaya umatras kayong dalawa. Akin ang itim na haring balaw. Tugon ni Gubor. Tumawa ng malakas ang itim na balaw. Naglabas ng usok sa kanyang ilong. Tanggalin niyo ang mga tangang mutya. Matutunaw lang yan. Walang silbi sa labang ito. Alam ko ang tungkol dyan kaya huwag kang mag-alala. Dahil sa mga sandaling ito ay purong lakas lang ang gamit ko sa... Hindi na ituloy ni Brando ang sasabihin dahil nakaramdam ito ng matinding sakit sa kanang balikat kung saan nakabaon ang isa sa mga alaga niyang mutya. Hindi makakaligtas sa asido ang kahit anong mutya. Kahit nakabaon pa sa katawan mo, mortal.
Sinasabi ko na nga ba eh. Ang mabuti pa kuya, doon ka muna sa tabi. Kami nang bahala ni Gubor. Mukhang ang wala akong pakinabang sa labang to ah. Pasensya na Kitong. Babawi na lang ako sa ibang bagay. Aasahan ko yan kuya, kaya huwag kang mamamatay ha. Matapos ang pag-uusap, muling bumalik sa kinakatayuan ni Gubor si Kitong. Inihagis naman ni Brando ang kanyang itak sa binata. Hindi mo tiya ang nagpapagana sa itak na yan. Gamitin mo ito Kitong. Dinampot ito ni Kitong at sumampa sa likod ni Gubor. Ito ang unang pagkakataon na magsasama tayo sa laban. Hindi ko alam ang kilos at pamamaraan mo. Wala kang dapat alalahanin. Akong bahala. Sundan mo lang ang kilos ko. Sumugod ang balaw. Sinalubong naman ito na mga kalaban. Sa isang wasiwas ng palakol, nagsipaghiwalay ang katawan ng mga nilalang na sumasalakay. Maging ang mga punong nasa paligid ay tila dinaanan ng malaking ipo-ipo. Nagpatuloy lang ang mga atake. Hindi naman nagpatinag ang dalawa. Nagawa nilang kumilos ng sabay at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Brando ang kakaibang kakayahan ng pinagsama nilang lakas. Ibang klase talaga ang nagagawa ng taong may malakas na gabay. Sana magkaroon din ako ng malakas na gabay. Wika ni Brando. Patuloy nitong pinapanood ang laban sa pagitan nila Kitong at ang itim na haring balaw. Nanghihinayang ito dahil hindi man lang siya makatulong. Maya-maya pa, halos maubos na ang mga kalaban. Ang tanging naiwan na lang, ang haring itim na balaw at ang dalawa nitong alalay. Sinugod ni Gubor ang isa. Si Kitong naman ang umatake sa isa pa. Gamit ang halos magkaparehong lakas, nagawa nilang patumbahin ang kalaban. Mukhang minaliit ko ang kakayahan mo, Gubor. Hindi ko akalaing mauubos mo ang natitira kong alagad. Pero hindi dito nagtatapos ang laban. Nakatayo pa ako at sisiguraduhin ko, ikaw at ang pinapahalagahan mong mga tao ay babagsak. Wika ni Akdor sabay sugod. Sinalubong naman ito ni Gubor. At nang maglapat ang kanilang mga sandata, pareho itong nadurog. Nagpalitan ng suntok ang dalawang nilalang. Napuruhan si Gubor, ngunit nagawa nitong makabawi sa hindi malamang dahilan. Biglang naghilom ang natamong pinsala. Hindi ikaw ang magpapabagsak sa akin at hindi ako maglilingkod sa isang kagaya mo. Minsan akong nabulagan ng maling paniniwala at hindi ko nahahayaang maulit ang bagay na yun. Wika ni Gubor. Sabay sugod papunta sa itim na haring balaw. Sunod-sunod na suntok ang binigay nito. At ang pinakahuling atake, pinakawalan ni Kitong. Itinarak nito ang hawak na itak sa ulo ng kalaban na naging dahilan ng agarang pagkamatay. Tinagpas ni Kitong ang magkabilang sungay na nagsisilbing lakas ng mga balaw. Sa wakas, tapos na ang laban. Gubor, malaya ka na. Malaya! Kailan ba ako naging alipin? Simula nang ibigay ko sa iyo ng kusa ang kaputol ng sungay ko. Nagpa siya kong maging katuwang mo. Hindi mo nga lang napapansin dahil kalaban ng turing mo sa akin. Ikaw ang bahala. At isang bagay pa. Siguradong nanghihina pa rin ang katawan ni Kuya Brando. Kaya pwede ba pakibuhat mo siya pabalik ng bahay? Wika ni Kitong. Pagdating sa tahanan ay sinalubong sila ni Mang Simon. Umaasa akong nagtagumpay kayo. Teka, anong nangyari kay Brando?
Wala ho kayong dapat ipag-alala, Manong. Nanghina lang siya. Kaunting pahinga lang, babalik din ang lakas si Kuya Brando. Tugon ni Kitong. Nakita din nila si Lily na nakaupo sa atangan. Kitong, nasaan si Gubor? Nandyan lang sa paligid. Sigurado ako naririnig ka niyan. Ganun ba? Pakiabot na lang yung pasasalamat ko sa pagbabantay niya sa akin, ha? Wika ng dalaga. Biglang nagpakita ang malaking nilalang. May dala itong malaking kumpol na bulaklak at buslo ng prutas. Para sa iyo ang mga ito. Magpagaling ka, Lily. Wika ng balaw at muli itong naglaho. Tingnan mo nga naman ang tadhana. Sinong mag-aakalang pagduduktungin ni Octavio ang mga buhay natin? Kitong, mangangailangan kami ni Brando ng malakas sa katuwag. Ano sa tingin mo? Katuwang. Sandali lang ho, pag-iisipan ko. Sige ho, papayag ho ako. Napangiti si Mang Simon. Isang bagong estudyante ang madadagdag sa kanya. Mas nauna ako sa'yo, kaya kuya ang itatawag mo sa akin. Malinaw, kuya. Salamat pala sa tulong niyo, ha. Kung hindi kayo pumunta, malamang hindi rin nailigtas si Ate Lily. Tugon ni Kitong. Matapos ang kaganapang iyon, nagpaalam ang mga ito na uuwi. Sumama na din si Kitong sa pangkat at lalong naging malakas ang kanilang samahan. Mas malawak ang naging sakop ng kanilang gawain. Sinanay ni Mang Simon si Kitong sa mga pamamaraang nalalaman nito. Mabuti na lang at kahit papano, mabilis natuto ang binata. Maging si Brando, nakamit na din ng matagal na kahilingan. Isang maharlikang tikbalang ang naging gabay na lalo namang nagpalakas sa kanyang kakayahan. Tiningala ng ibang manggagamot ang grupo ni Mang Simon dahil sa angkin nilang lakas na walang sino mang makakapantay. Hindi makapaniwala si Kitong na lubusang magbabago ang kanyang pagkatao dahil nakilala nito si Gubor. At dahil na din sa malakas sa koneksyon ng dalawa, lalo pang tumaas ang antas ng balaw. Tignan mo ang sarili mo, Kitong. Sino mag-aakala na may nakatagong lakas dyan sa kaloob-looban mo? Oo nga, Manong eh. Hindi ko rin inaasahan na magbabago ng gusto yung buhay ko. Kaya lubusan ko kayong pinasasalamatan. Wala kang dapat ipagpasalamat. Nakatadhana ito eh. Isinilang ka para sa araw na ito. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo. Kaya huwag ka nang makulit. Tanggapin mo na lang ho yung pasasalamat. Sa paglipas ng mga taon, sila na lang ang naiwan. Tuluyan ang nagpahinga si Manong Simon. Ngunit nanatili sa dalawa ang mga leksyon at hindi malilimutang karanasan. Bagaman kapwa nagkaroon ng sari-sariling pamilya, hindi malilimutan ni Kitong at Brando ang pagtupad sa mga tungkulin bilang manggagamot. Madalas pa ring magkasama ang mga ito kung saan man sila ipatawag. At gaya ng dati, marami silang natutulungan. Sa paglipas ng panahon, nawala ang dalawa. Walang sino mang nakaalam kung nasaan sila. Maging ang mga kabag-anak, hindi sigurado kung ano ang nangyari. Sa pagdaan ng panahon, tuluyang nakalimutan ng mga tao ang kwento nila Kitong at Brando. Ngunit makikita pa rin ang markang naiwan ng mga ito sa kanilang mga natulungan, lalo na ng kalabanin nila, ang isang itim na balaw na tumutunaw ng mutya.